si Manny Pacquiao na kwan. Anong tawag doon? Galing nang nag-speaker. So thank you kay tawag doon kay Jade. Si Jade is batang-bata yan na nakikita ko kung paano nag-start dati, nakikipag-training, nagtatanong. So ganon yung attitude ng mga payaman talaga. Kung ikaw yung tao na tipong marunong nagtatanong, parang inosente ka. So mas mabilis talaga yung pag-grow mo, mas mabilis yung pag-learning mo, gawa ng ikaw mismo is interesado. Ikaw mismo andun yung willingness mo to learn. Kaya wala naman sa upline minsan yan nasa kwan yan, nasa eagerness mo talaga na matuto. Kasi parang estudyante tapos teacher, kumbaga kahit gaano kaganda o kagaling yung teacher mo na nagtuturo sa'yo, kung hindi ka naman interested talaga, wala kang matutunan sa klase. Walang papasok sa utak mo. Kahit minsan pa kahit ikaw yung pinakamagaling ganito, kahit konting review mo lang natututo ka, pero daig ka pa rin ng taong interesadong matuto. Diba? Kasi may mga kasabayan ako dati na magagaling kahit konting aral lang, pero pumapasok sa eskwelahan, pero palaging absent naman sa eskwelahan. So anong tawag doon? Andun ba rin yung attitude na magaling, parang nakarelay lang siya sa galing niya o sa kwan, daig kung willing to learn. Yung pagbabasahin mo talino, hindi ka pa rin hindi pa rin effective din talaga. So anyway, let's go sa topic. Ano ba yung topic natin? Ang topic natin ngayon is kandu. Asan yung kandu natin? May slide ba o kwan? Kasi kung walang slide, based sa aking alam is kandu. Ayan, kandu. Let's start. Diba? Mabilis lang tayong topic. Robot daw ako. Sige. Nagro-robotic. Yes, up. Kunti lang. Okay na to. Okay, marinig na yung boses ko. Yes, up. Okay na. Okay, sige. Okay, you can do it. Next. Clean as you go. Ito naman yung clean as you go. Sinasabi nila na pag yung ano yung ginamit mo, halimbawa, uminom ka ng kape, tapos yung tasa na ginamit mo, lilinisan mo. Parang ganun din pag doon sa pumunta, saan man kayo pumunta, kung ano man yung pinaggamitan mo, lilinisan mo siya. Lalo na sa mga park, sa sasakyan, wag mong iwan lagi, kumbaga dalhin mo yung basura mo para yung next na gagamit malinis na. So parang ganoon yung clean as you go. Di ba? Parang sa hub na lang, sa hub, pagka after mo ginamit yung, halimbawa nakigamit ka ng computer, bago mo iwanan yun, be sure na ang tawag doon, malinis siya. O di kaya humihiram ka ng mga gamit, be sure na pagbalik mo ng gamit, be sure na malinis kasi next time papahiramin ka. Kasi ganun, sa Japan actually, galing ako ng Japan, bago kami magretiro ng trabaho sa gabi, sa uwian, may tinatawag kami na 10 minutes. 10 minutes na alam namin pag tumunog yung bell na yon, malapit na, may 10 minutes bago umuwi. Yun na yung time na maglilinis kami. May 10 minutes na paglilinis doon. So, sabi kasi ng boss namin, kailangan natin linisin to para pagbalik natin ng umaga, okay na ulit yung mga gamit natin. Tapos maiwasan yung aksidente, ma-check natin yung
for safety. So, ganun yung pinaliwanag ng boss namin bakit may ganun na paglilinis. Pero mas maganda naman talaga yung malilinis, di ba? So, next, clean as you go. Yan. Organize, eliminate the unnecessary. Yan. Sa pag-go-online kasi, kailangan yung pinag-o-onlinean mo, organize siya. Pag onlinean lang, hindi yung andun yung pagkain, andun yung mga damit mo, andun yung mga anong sari-sari na, andun yung lutuan. So, kumbaga, ang hirap pag-online pag ganon. So, dapat kung online lang, mag-set ka lang kahit maliit lang yan na online booth na tinatawag para doon ka na lang lahat mag-online, di ba? Next. Yan, neatness. Sabi ko kanina, mas maganda pa rin, masarap tignan kasi sa mata kung malinis yung kapaligiran mo. Kasi mas brighter, mas nakakapag-isip ka ng maayos kung malinis. Kasi ang hirap naman magkuhan na ang gulo-gulo, di ba? So, always maintain yung cleanliness na sinasabi. Alright, next. Disiplina. Maraming klaseng disiplina eh. Disiplina sa pagkain, disiplina sa tulog, disiplina sa mga bad habits na ginagawa mo. Kumbaga, pag ikaw nanonood, halimbawa yung mga nag-start dito, kung nag-online ka, lalo na yung nagpo-full time, pagdating mo dito, pwedeng may mga ginagawa ka na habits dati nanonood Sapi. So sa negosyo natin, hindi na kailangan yung mga yun. Destructive talaga yun. So disiplina sa, sabi nga nila, pag sabi, wala akong sinabi na kaya tumatama kasi walang disiplina sa pagkain. So, because yung katawan mo, kailangan mo mag-diet. So, disiplinahin mo yung sabi natin sa pag-online. Lalo pag naglalaro ka, o something mga dapat ilit mo yun para madisiplina yung sarili mo para hindi ka na magre-reklamo bakit wala akong pay-in, bakit walang nag-join. Puro kwan ka. Choppy daw. So, yun, discipline. So, kailangan na may disiplina. Na-robot na daw, na-robot. Baka mahina lang yung signal. Okay na, up. Yan. Okay na. Next. So, kailangan may disiplina. Ongoing improvement. So, ongoing improvement is napakahalaga to. Kumbaga, sa lahat ng ginagawa mo, kung dati ang ino-OPP mo, 2, 3, next day or next week, dapat 10 na. So, parang nadadagdagan. So, andun yung improvement mo. Kung dati, hindi ka nakakapag-close deal, pero natututo ka, tapos marunong ka nang sumagot sa mga objection. Dati umiiyak ka, sinabihan ka lang ng scam yan o pyramiding, hindi mo na masagot-sagot, pero nag-aral ka, inaral mo yung objection. Ayun, natututo ka na nasasagot mo na. So, ayun yung ongoing improvement na tinatawag. So, yung ginagawa mo na dati na konti lang, nadadagdagan mo siya, nai-improve mo. Ito pala yung mali. Kaya pala walang nagjo-join sa akin gawa ng hindi ako marunong mag-close deal. Kaya pala hindi nagjo-join yon gawa ng hindi ko tinatanong kung kailan siya magjo-join. Meron iba kasi dito, prinesentan, nakalimutan i-close deal, nakalimutan tanungin kung kailan magjo-join. So wala talagang magjo-join doon kung hindi mo tatanungin. So mga ganon na mga situation. So okay lang yan, mga situation na nangyayari sa iyo na
trial and error ka lang minsan, pero dapat tinitignan mo yung naaral mo. Ayun pala yung mali ko. So kaya napaka-importante yung mga training na to na ina-attenan ninyo kasi nakikita ninyo doon. Ayun pala yung kulang ko. Ayun yung susunod na gagawin ko. So always keep sa improvement, 'di ba? Kung dati hindi ka marunong mag-makeup bago ka humarap sa mga prospect mo, bakit kaya parang hindi siya nagagandahan sa akin, 'di ba? Tapos bigla kang napa-makeup. So sabi nga ayusin ko ngayong katawan ko, ayusin ko ngayong mukha ko. Baka hindi natin alam, 'di ba? Tapos nag-present ka, maraming na nanliligaw sa iyo. At least, 'di ba, gumaganda ka. So, at least pag humarap ka sa kausap mo, at least confident ka, at least minsan kasi andun yung irespeto lalo na pag negosyante ka titignan. So minsan di ka nababastusin, minsan negosyante itong kausap ko. Hindi na yung pag nakikipag-usap ka may sando, so kita yung mga bundok, mga gano'n. Pero nung naral mo na nagiging negosyante ka na, nagiging presentable ka na, so andun yung respect, andun yung damit mo pa lang, confident ka na, di ba? So yun. So dapat ongoing improvement, lalo na ngayon na online tayo. So kahit hindi ka lumalabas pero yung damit mo naman habang nakikipag-usap ka, maayos, negosyante tignan. So andun, sabi ko nga respect, andun pa rin yung respect. So alright, so kailangan ma-improve ka lagi. Next! Yun, ang bilis natin Alright, top 5 essentials. Ito yung top 5 essentials na pre-practice din namin para para ma-align yung attitude natin. So gusto niyo bang maging leader? Gusto niyo bang dumami yung mga downlines ninyo? Gusto niyo ba na yumaman na masaya? Gusto niyo ba na kumita ng walang inaapakang tao, mga ganon. Kasi, ang pagyaman kasi kailangan napaka-importante dito yung ugali o attitude din minsan. So, ito, alignment to. Pwede kayong matamaan dito. Pwedeng may marinig kayo sa akin na pwedeng masaktan kayo. Pero sabi nga nila, the truth will set you free. Di ba? Baka hindi ako nakakapagpadami ng downline ko gawa ng ito yung attitude ko. Baka walang nagkukuhan sa akin gawa ng ganito ako. So accept. So pwedeng papagalitan ko kayo, pwedeng yung mga gustong matuto talaga i-accept ninyo ito. Yung magagalit sa akin, bahala kayo. So since network naman ito, duduretsuhan na tayo. Ayaw ko yung paligoy-ligoy, ayaw ko yung kasi binigyan mo ako ng time para ituro ito sa'yo. Yung top 5 essentials. Which very effective kasi nangyari sa amin. Gumikita kami ng okay. Sabi nga nila, kung gusto mong matuto sa mga uplines mo na kumikita ng malaki, ano ba yung mga attitude nila? Ano ba yung mga ginagawa nila? Kasi baka mamaya yung utak mo pa rin, utak empleyado, utak hindi pa yaman, utak pa rin ng yung dating ikaw. So, kailangan natin baguhin yon. Kasi dito, malaking grupo yung hahawakan mo. Hindi kasi pwedeng yung attitude mo na attitude ng tambay, attitude ng walang kwenta. Hindi pwede yon. Kasi hindi ka mag-grow o hindi ka matututo. Pag yung attitude mo sablay pa rin. So itatama natin, okay lang ba yan? Parang radyo lang yon. Parang ang radyo hindi maganda, di ba? Inichuchun mo hanggang sa makuha mo yung magandang tono ng radyo. So yun yung gagawin natin ngayon. Masasaktan ka, matatamaan ka, i-accept mo. Pero pag ayaw mo i-accept, bahala ka. Hindi ko na problema yon. So sa mga gustong i-accept to, pakinggan ninyo. Sa mga ayaw, pwede kayong mag-leave o pwede kayong umalis. So, yun lang sa akin. So, let's go! Di ba? So, I want learning. So, dapat mga ganon.
Alright. Next. Salang mo na yung unang topic. Nasaan? Top 5 essentials. Number 1. Remove excuses. Pag negosyante ka kasi, dapat hindi ka excusitis. Unang-unang gagawin mo dito, isasubmit mo yung oras mo, isasubmit mo yung time mo kay upline mo, lalo na pag umpisa. Sabi nga nila, empty your cup. Empty your, isubmit mo. Ako talaga, nung nag-start ako, pasensya na sample ko lang yung sarili ko kasi naging part-time din ako nung nasa Japan ako. Sabi ko kay upline, nagtiwala na ako sa iyo, binigay ko na yung pera. So sabi niya, nagtiwala ka sa akin. So bigyan mo, i-submit mo yung oras mo sa akin para turuan kita. Bigay mo yung time mo, i-dismantle mo ano mga learning mo, ano man yung kung attorney ka man o sino ka man. Alam ko magaling ka sa mga bagay na yan, pero sa akin, sa network, ito yung ituturo ko sa'yo. Makinig ka sa akin. Kung gusto mong kitain yung kinikita ko. Sabi niya, yes, upline. So, gano'n lang ako. Yes, upline ako. Pag sinabi niya may CCL, sige, pasok ako. Pag sinabi niya na ganito, may NDO, o sige, panoorin mo to. Sabi niya, ito, NDO, papanoorin mo to kasi makakatulong sa'yo to. So, pinapanood ko siya. Hindi ko siya, upline, ang haba naman. Upline, ganito ba? Yung oras ko, ganito. Pero bago 'yun, as a part-time kasi, alam niya yung oras ko, alam niya yung time na bakante ako. So doon niya ako kinakausap, doon niya ako tinuturuan. So hindi ako nakakapag-excuse regardless na lang kung may mga importante, pero nauunawaan din naman niya yung mga 'yon. Pero priority namin talaga yung mga training, yung mga learning. Kasi unang-una sa akin, sabi ko, wala naman akong alam. Walang problema sa wala kang alam. Kaya nga, ang gagawin natin dito, mag-training ka. Huwag mo lang talagang bigyan ng excuse. Ipapasa ko yung mga video para papanoorin mo. Malalaman ko yan kung hindi mo pinapanood o hindi. Pinapanood mo hindi. Kasi magtatanong ako sa'yo. So, ganoon, hindi niya, kaya kasi hindi mo kasi pwedeng idahilan dito na wala akong ma-invite, wala akong ganito, kaya nga nagte-training tayo Kaya nga tinuturuan kita ng ganyan para hindi mo sasabihin na wala, hindi ako marunong, hindi ako marunong mag-prospecting, hindi ako marunong mag-invite. Yun, so for excuses, sabi nga nila, minsan, yung mga tao nandito, sabihin lang, busy. Wala lang, minsan na may ginagawa lang talaga. Wala namang taong busy, hindi ka lang priority. So, ganoon din lang din sa mga, parang sa mga girls dito, di ba? Minsan busy in message. So, andun yun. Sabi ko nga, hindi ka lang priority. So, ganoon din sa negosyo natin. Minsan, hindi mo lang priority talaga yung negosyo na ginagawa mo. Mga kulang pa, puro ka pa excuses. Pag puro ka excuses, ang mabibuild mo dyan, magiging excusitis ka. Darating yung time, yung mga downline mo, excusitis din. Yung mga downline ko, ganito, excusitis ka kasi. Kaya kung sino yung ikaw, sino yung ina-attract mo, gusto ko agila na leader, gusto ko ganito. Puro ka naman excuses. Paano ka makapag-build ng mga ganun na downline kung ikaw mismo excusitis ka? So kung gusto mo ng leader na matindi talaga, dapat ikaw matindi rin. So remove excuses sa mga negosyo natin. So focus i-submit mo yung oras mo sa time mo, sa upline mo para turuan ka. Kasi dito, at the end of the day, individual yung negosyo natin. Sa ayaw at sa gusto mo, pag kumita ka, sa'yo yung income mo. Wala kay upline. So bonus na lang talaga. Lalo na pag andyan yung upline mo na very supportive, i-grab mo na yon. Kasi hindi lahat ng oras andyan si upline mo para sa'yo. Para gawin yung negosyo. So yung starting lang talaga yung pinakamahirap. So doon talaga nagbibigay ng guide yung mga uplines natin. So tulungan mo pa rin yung sarili mo. Hindi lahat ipapatrabaho mo kay upline mo. So pag kaya mo na talaga mag-OPP, ikaw ang gagawin ng OPP. So pag kaya mo na mag-close deal, ikaw ang gagawin ng close deal. Kasi darating yung time, ikaw din yung magtuturo sa mga leader mo under sa'yo. Kasi mag-isa lang si upline mo o yung mentor mo.
Kasi baka mamaya hinahanapan mo siya. Mag-isa lang eh. Kaya as soon as possible, wag mag-excuse na pag-aralan ka agad yung negosyo. As soon as possible, 1 week pa lang dapat alam mo na. Alright, so next. So remove excuses. Ayun. So number 2, control your emotion. Dito sa negosyo natin, bawal ang emosyonal. Sa mga nag-i-start dito, yung sinabihan ka lang ng mga any words na something walang nagiging emotional eh. Sa mga yumayaman, nandun yung emotional pero good emotional na yun sa mga mayayaman. Pero as soon as possible na nag-start ka, hindi sumali yung kamag-anak mo, huwag kang mag-emote-emote. Huwag kang be thankful. Always be grateful lang. Yun yung pwedeng maigamot natin yan. Yung tampuhan, nagtatampo ka kay upline kasi hindi ka pinambigyan sa OPP niya o ang tagal mag-reply, gawa ng hindi mag-isa lang naman siya, nagtampo ka na, nag-quit ka na, para saan ba? Nag-quit ka ba para sa hindi nawalan si upline mo, ikaw nawalan kung nag-quit ka. Kaya bawal ang emotional dito, yung mga lalo na yung nagpo-full time dito, mga nag-imot-imot sa mga online hub, bawal yon. Kunting mga nakikita na nagrereklamo na ganito. So if you want to be successful o di kaya always be grateful na tignan mo yung magandang side nun. Di ba, mga kasama mo sa bahay tamad, hindi naglilinis, o di gawin mo, maglinis ka kung sakali, gawa ng ikaw naman yung na-practice, ikaw naman yung kaysa yung magre-reklamo ka, okay lang yon. Pag humiwalay ka na ng hub, at least yung hub mo malinis na kasi marunong ka na maglinis. Pag humiwalay ka na ng unit, ikaw na-practice. Hayaan mo sila, pag naiwan sila, ganun pa rin sila hindi sila yung naapektuhan, hindi ikaw. So nangyayari yun, instead magreklamo ka, be thankful kasi anong nangyayari doon, ikaw yung na-practice. So maraming ka na nag-i-emote ka, maraming bagay na yung family mo, sa family mo minsan may mumurahin ka, may ganito, pero control your emotion. Sabi nga nila, pag lagi kang nakikipag-away o di kaya may mga hindi ka nagustuhan, let go mo na yan. Mas masarap kasi mag-network pag hindi ka emotional. Go lucky lang, masaya lang. Kumbaga, okay. Pag mga ganun, pag nag-emote ka, inhale, exhale. Hindi ka dapat nagde-desisyon na nagagalit ka, sobrang saya mo. Kasi minsan ng sobrang saya, minsan part din yan ng emotional. So, minsan magde-decide ka pag kalma ka na. Ayun. So, wag kang magde-desisyon pagka sobrang nadidepress ka, sobrang kwan. So, normal lang yon sa tao. Ang titignan mo na lang talaga is yung good side. Pag nangyayari to sa grupo mo, tignan mo siya as a challenge. Tignan mo siya na baka binigay to kasi kailangan ko. Baka binigay ko kasi in the future makikinabang ako. The moment na nalagpasan ko to. So instead na mag-emote ka na, wag na. Ako na pag ganon dati na may na nangyari na kasi hindi ka magiging successful talaga. Hindi ka talaga makapagpapalaki ng grupo kung sakaling nag-emote ka. May tumatawag. Sa akin ba yon? Yes, up. Sa'yo, up. Teka, papagalitan ko lang muna. Istorbo. Ayan, nawala. Scammer yon. Ayun. So, hindi ka makapagpapalaki din ng grupo mo.
Pag laging nakikita mo yung mga downline mo, yung kamalian, wala ganun. So, kung magreklamo ka, always i-accept mo na lang na challenge. Yun yung pinaka-advice na masasabi ko lang kung magpapalaki kayo ng grupo lang din. Tapos sa negosyo. Kasi kung emotional ka, tingnan mo pag emotional ka, minsan napapagalitan mo yung downline mo na wala sa oras. Minsan nakikita mo, ano ba naman tong downline ko? Puro hindi na lang humahataw, ganito, ganito. So mali, puro kamalian yung nakikita mo. Pero instead na mali, tingnan mo na lang kung saan may improve, give advice kasi magre-reklamo ka o something. So, tanggalin mo yon para maging mas masaya. Alam mo yun, nakita nyo si Ap Adrian. Good example si Ap Adrian. Diba? Ang yaman-yaman ni Ap Adrian, since na nag-start ako, nung minentoran ako ni Ap Adrian wala akong nakita na nagalit yun. Wala akong nakita kaya umabot siya ng top 5 o something kuan. Kasi the moment na ikaw yung tao na emotional, lalayuan ka ng tao, lalayuan ka ng leader mo, lalayuan ka ng mga prospect mo kasi emotional ka. So, sorry to say, pero nangyayari yun. So sa mga nakarelate, I think, andyan yung Kaizen kanina na tinuro. So, bawal emotional sa negosyo. Easy go lucky, smile lang tayo. Yun. So yun sa emotional. Okay. Let's go to next. Parang tahimik na ninyo. Improve your communication. Ito. Napakahalaga din yung improve your communication. Lalo na sa nag-i-start talaga. Napaka-importante gawa ng pag tinatanong ko yung mga apply ninyo, pina-follow up kayo sa mga training, dapat mabilis kayo sumagot. Di ba yung mga babae dito, halimbawa pag hindi nagre-reply, hindi lang babae po, lalaki din, ikuan tayo dito, lalaki, babae. Di ba yung pag yung VF o GF mo, ang tagal mag-reply, di ba nagagalit ka, ganito ka hinahanap mo, ang tagal sumagot, di ba gusto mo mabilis? Oo, tapos pag hindi nagagalit, nag-emote-emote ko na, kung ano na unang sinasabi mo, di ba? So dapat sa negosyo din ganon. Kailangan mabilis ka sumagot sa mga prospect mo, sa mga leaders mo, sa mga inquiries. Kung hindi mo man kaya, at least ma-replyan mo sila. So dapat ganon kasi anong nangyayari doon is baka mamaya na apply magsi 7 hits na ako, paano ba magpadala? Tapos ang tagal-tagal mong sumagot. Tapos nagpadala na sa mga iba na nakikita niya yung global. 15 heads pa naman, di ba? Sayang naman yon. Pera na, naging bato pa. Alright, di ba? Ang bagal-bagal mo kasi, wala kang kasing internet. Sabi mo, pasensya ka na, wala akong load kanina eh. Ayun, tuloy. Hindi ka naka-reply, nag-join na sa iba. So always pag internet, sabi ko nga, gamitin natin yung mag-invest kayo sa internet, mag-invest kayo sa load, mag-invest kayo lalo na sa magandang cellphone, magandang gadget. So ganyan para makapag-communicate kayo ng maayos sa mga negosyante. Huwag ninyong isipin yung ilalabas ninyo. Ano ba naman yung load mo na ganito kung mapapa-join mo naman puro 7 heads, ano ba naman yung 2,500 na internet kung maganda naman fiber naman, di ba? Ano ba naman yung binili mo na cellphone na Oppo na maganda naman pag nagpicture ka, di ba? Super beauty ka. O ano ba naman pag pinicturan mo yung bumili ka ng Oppo, pinicturan mo yung transaction mo, ang linaw-linaw, ang ganda-ganda, di ba? Ang gandang i-post. So that's one way of communication para mapakita mo sa kanila na kasi ang pangit naman yung cellphone mo, blurred pa, hindi makita yung information. Baka sabihin, baka scammer to. Ganon. So dapat invest tayo sa mga ganon. Maganda ka na, maganda pa yung Oppo na ginagamit mo. So, most likely invest sa ganon. Kasi ako dati,
ako kasi parang medyo na skeptical ako sa mga ganun. Sabi ko, sayang yung pera. Ang pangit-pangit ng cellphone ko dati. Nung bumili kami ng sabi ng upline ko, bumili ka nito, ano ba naman yung pera mo na yan? O sige, mahal-mahal to. Kaya lang, baka ganito yung mangyayari sa'yo. So bumili ako ng Samsung worth of 34,000. Samsung S5 yata yon. So ito yung cellphone na linulubog tapos hindi nasisira. So waterproof siya. So 35,000. Ang ganda naman ng camera, nakakapag-picture ako, nakakapag-deliver ako ng maganda sa mga transaction ko. Tapos after 1 year, nagiging part ako ng Millionaires Club. Di ba? So sabi ko, ito pala yon yung tinatawag nila na investment. So good communication. So mag-invest kayo sa communication sa internet, sa laptop, sa gadget para maganda yung communication natin. So alright, bukod sa mabilis ka mag-reply, maganda yung transaction mo, magre-reply ka sa mga uplines din, magre-reply ka sa pag pinapollow up ka, dapat mabilis yung pag-reply mo pag pinollow up ka sa mga trainings o okay na ba? Ready ka na ba sa trainings? Napanood mo na ba to? O di ba? So mas magaan, mas mabilis. So napaka-importante yung communication. Sabi ko nga kanina, kung may BF ka, GF ka, dapat mas mabilis. Gusto mo mas mabilis mag-reply. So ganoon din, dapat mas mabilis ka mag-reply lalo sa mga transaction mo para yung para sa iyo mapupunta sa iyo para hindi mapunta sa iba. Sayang naman. Oh, very bad, di ba? Pag napunta sa iba, 15 heads pa naman. All right, that's the communication. So let's go. Number 4. Be on time every time, di ba? So napakahalaga yung on time. Time is gold, ika nga. So yung time yung time kasi na nandiyan na nagpa-part-time tayo, i-treasure mo yan. Gawa ng part-time ka man, pero ginagawa mo yung negosyo full-time. After ng work mo, ginagawa mo siya. Kaya pag halimbawa may transaction ka, dapat on time ka. Pag training, dapat mas maaga ka. Yun. So, yun yung isa na very thankful kami kasi sabi ko nandun kami sa Japan. Pag dumating ka sa oras na pag sinabing 4, dumating ka ng 4, late ka na nun. Late ka. Mga Japanese kasi 30 minutes bago mag-start yung program andun na sila. O bago mag-start yung event, nandun na sila. Kasi ganun sila kayaman. Kaya tignan niyo yung mga taga-Japan. Ang yaman-yaman nila. Di ba? Tignan mo yung mga Pilipino, laging late. Di ba? May oras pa naman. May ganito pa naman, di ba? So, meron akong kwento. So, nung unang panahon, gusto niyo yung kwento? Para naman maiba. Gusto niyo yung kwento? Saglit lang to. Nung unang panahon, malamang iba dito narinig na to sa iba. Pero uulitin ko para sa mga hindi narinig. Long time ago, nung unang kapanahonan, yung mga tao walang ilong. Imagine mo walang ilong. Diba? Tapos, nakita ng Panginoon, ba't walang ilong yung mga tao? Parang magandang lagyan ng ilong. Ayun. So imagine mo na lang walang ilong. So ganun yung mga tao dati. Tapos, sabi ng Panginoon, sige, ganito. Nag-announce siya, di ba? Nag-announce siya, sabi niyo ganito. Nagsalita siya, so exaggerated. So nagsalita siya, sabi niya, dahil nakita ko kayo, mabait kayo, dahil nakita ko kayo na ganito, may re-regalo ako sa inyo. Re-regalo ako, magandang regalo. Kasi malapit ng Christmas eh. At malapit, baka sa December 25, magbibigay ako ng magandang regalo kasi birthday ko. Di ba? Siya pa yung nagre-regalo. Sabi niya, sa oras na ganito, pupunta kayo sa bundok, kabundukan ng Mount Apo na lang. Mga Mount Apo, lahat ng kabundukan, Mount Apo na lang. O para sikat. Hindi natin yung
Hindi natin yung Vulcan Mayon kasi sumasabog yon. Yung Mount Apo na lang para hindi sumasabog. Sabi niya, sa oras na ganito, 3:00 ng madaling araw, dapat nandun kayo kasi magbibigay ako ng magandang regalo. So pagdating nila doon, yung mga taga-Amerika nauna na doon, nag-aeroplano pa para makapunta doon sa Mount Apo. So 2:00 pa lang nandun na sila. Yung mga taga-Japan, ganun din, 30 minutes, nandun na sila sa Mount Apo, di ba? Grabe, excited sila. Tapos yung mga taga France, taga Europe, grabe, ang aga nila. Tapos yung mga Pilipino, sabi yan, kung pa lang, natutulog pa lang sila. Maaga pa yan, mamaya pa yan, ganito. Mamaya pa lang. Kaya nung pagdating ng 3:00, eksakto 3:00, nagsabog bigla yung Panginoon ng ilong. Sabi niya, ito na yung ilong na hinahiling ninyo. Para mas lalo kayong gumanda. So, ayun, yung mga iba. So, siyempre, kung bagong-bago yung mga ilong doon, so, siyempre, mamimili ka. Namimili sila, puro matangos yung ilong na kwan. Yung pinipili nila, linagay yung mga matangos, magagandang ilong. Ayun. So, nakapili sila ng mga magagandang ilong. Ngayon, yung mga Pilipino na alimpungatan, sabi niya, 3:00 na pala. Tapos, biglang, grabe, nagaganon. Alam mo yung nagmamadali na. So, 3:00, takbo na pala tayo, takbo na. Yung iba, 4:00 na nagising. Yung iba, 6:00 na, inumaga na. O, di ba? Nung papapunta na sila sa Mount Apo na yon, sinakasalubong na sila, sinasalubong na nila yung mga nauna doon, yung mga taga-Japan, yung mga taga-Amerika, yung mga taga-Europe. Ang gaganda ng ilong. Wow, ang gaganda ng mga ilong ninyo. Ngayon, nung pagdating ng mga Pilipino, wala na kasi anong nangyari sa mga ilong kasi sa sobrang tuwa ng mga nauna doon, inapak-apakan na nila yung mga ilong. So, siyempre na-deform na yung iba, wala na, napak-apakan, imagine, napak-apakan na pit-pit, di ba, na-compress. Kaya, ang ginawa ng iba, so pinulot na lang, yung mga Pilipino, ang ginawa, pinulot na lang yung ilong na pit-pit. Kaya, tignan mo yung ilong mo. So, sabi nila, kaysa yung walang ilong, so ito na lang. At least, kahit, ang tawag doon, ganito, at least may ilong ako. Ayun, so ganun yung nangyayari, kaya tignan mo yung ilong mo. So yun yung history noon. Bakit daw bakit hindi tayo matangos gawa ng mga tamad tayo minsan mga Pilipino na andun yung sakana, mamaya pa, maaga pa yan. So kaya minsan ganun yung nangyayari. So always be on time every time, di ba? Di ba? So sabihin mo yung mga ninuno natin, yung mga lola-lola, late kayo kasi dati, kaya ganito yung ilong natin eh. So anyway, dahil sa ilong yon, so always be on time every time kasi yung baka sabi ko nga yung maprepresentan mo dapat na mas maaga, sayang yun, baka leader yun, so mapunta na sa iba. So always be on time every time. Anyway, let's go. So last topic na. Okay, protect your integrity. So, protect your integrity. So, napakaganda to yung always protect your integrity, lalo na sa mga nagre-receive ng mga remittance dito. Always, isa lang yung pangalan natin. Pag nagpadala sa'yo, yung tao na nagtiwala, yung mga prospect mo, dapat binibili mo ng product, ng package yan, hindi yung binibili mo ng kung ano-ano. So, nagtiwala. Isa lang yung pangalan natin. Pag nasira yan, baka mamay patulpo ka. So, sayang naman yung barya yung milyon na sana nakikitain mo, pinagpalit mo sa barya. O barya lang yan kung sa tutuusin. Kasi yung nasira na yung pangalan mo, hindi wala na nagtitiwala sa'yo, gawa ng binawalas mo yung pera, napatulpo ka pa, sira pa yung pangalan mo. Sayang. Kaysa yung milyon naman yung milyon na kikitain mo. So always protect your integrity, gawa ng sabi ko nga yung mga OFW pinaghirapan yan, di mo alam kung saan galing yan, pwedeng pinangutang niya, pwedeng inipon-ipon niya sa alkansya niya para lang kagustuhan niya maka-join kasi nga prinesentan mo na sinabihan mo na ganito.
always kung ano yung sinabi mo, dapat tutuparin mo. Kung sinabing mong tuturuan mo. Pag sinabi mong bibigyan mo ng downline, bibigyan mo ng downline. So, hindi ko advisable yung binibigyan ng downline. Advisable ko talaga yung tinuturuan. Gawa ng hindi yung umaasa kasi hindi ka rin mag-grow din eh. Hindi nag-grow yung downline mo pag lagi mong sinasabihan na bibigyan ng downline. So bonus na lang talaga pag bibigyan mo ng downline. Pero ang pinaka-the best talaga na gagawin mo is yung i-guide mo at tuturuan mo. Yun yung very best talaga. Tapos yung mapapayaman mo. Hindi yung pagka-join mo tapos nag-quit ka na, dinamay-damay mo pa yung mga downline mo. Dapat hindi mo na ginulo yung buhay nila. Dapat kung ano yung pinangako mo, yun yung gagawin mo. Dapat sa integrity. Hindi yung nanluloko ka lang pag nakuha mo na yung 700, yung 1.8, hinayaan mo na. So, wag ganon. Kasi nga, sayang naman yung tiwala na binigay sa'yo. So, always very simple. Kung ano yung pinangako mo, dapat tutuparin mo. Pag hindi mo kaya yung pinangako mo, mas maganda na lang wag kang mangako. Yun yung pinaka the best way na ginagawa natin. Tapos pag M-Global ka lang. Hindi yung kasali ka na dito sa network na to, sasali ka na naman. Wala, para ka ng tipaklon nun, patalon ng patalon, di mo alam kung anong ino-offer mo. So dapat pag M-Global ka lang. So that's the end of top 5 essentials. I hope may natutunan kayo sa training na yon kasi nga yun lang yung alam ko doon sa pasensya na kayo, ganito lang talaga ako masayahin. Sabi nga ng play, masaya lang, hindi yung nai-stress ka kasi ang hirap mag-network pag lagi kang stress. O yun. So always give time sa negosyo natin kasi sabi ko nga OFW din ako dati na sino ba naman ako na parang nag-start na reject din, pinagtawanan. So part yun ng kwento, ayaw ko magdrama kasi bawal na yung pagdadrama sa akin. Kasi nga kung mag-iiyakan, pwede tayo mag-iyakan, mag-ganito, pero walang maitutulong yun kapag wala. More on activities. Instead na mag-i-emote ka, focus ka na lang doon sa pag-prospecting mo, sa mga training, sa improvement ng sarili mo, yung the past na ikaw na dati emotional ka. Let go mo na yun, gawa ng yun yung dating ikaw Ngayon, negosyante ka na. So, dapat babaguhin mo yon para yung learning mo, yung mga kwan mo, tuloy-tuloy na siya. Diba? So, anyway, may mga katanungan ba?